Killer pill. Nagbukas na naman ang sugat ko. Mabuti ka, Black Dragon Gang. Nang ahas kang gumawa ng kalokohan sa akin ng patago. Senior Sister Merong. Anong nangyari? Alam mo naman, ang ating society, para gumana ay kailangan ng pera. Ang fighting ring, ang pangunahing pinagkukunan natin. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang pagkatalo sa ilang malalaking laban. Ang Yin Yang Gang ay gumastos ng hindi kakaunti. Hindi ba't mas malakas ang mga fighters ng ating Yin Yang Gang kaysa sa Black Dragon Gang? Noon, ganoon nga, ngunit kamakailan lang, si Yuan Jindan, Black Dragon Leader, hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng isang grupo ng napakagagaling na fighters. Sunod-sunod kaming natalo sa ilang malalaking laban. Ang natalo na sa atin ay 1.6 milyong Martial Ancestor Coins. Ito ay 1.6 milyong Martial Ancestor Coins. Sa kasalukuyan, saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Kung makikipaglaro tayo ng isang malaking laban sa Black Dragon Gang, ito rin ay isang magandang pagkakataon para kumita ng pera. Leader, kung tutulungan kitang lumaban, magkano ang ibabahagi mo sa akin? Haha, ikaw ang lalaban. Itataas ko ang dalawa kong paa sa pagsang-ayon. Ang pagbabahagi ay hindi naman imposible. Ngunit ngayon, ang ating gang ay sobrang hirap na. Kahit puhunan, wala na. Napansin ni Yeming, buong oras, nakatitig ka lang sa pera ko. Anong nakatitig? Ang pangit naman pakinggan. Malinaw na gusto kong ikaw ang maglabas ng puhunan. Wala na rin akong magagawa. Ang pera, natalo ng lahat. Sa katawan ko, wala nang natirang barya. Hindi kaya, kaya mong tiisin na ang isang mahinang babaeng tulad ko, ay pumunta sa mga madidilim na puwersang iyon para umutang ng may mataas na interes. Ikaw, mahinang babae. Hindi ba't, para kumita ng 1 milyong Martial Ancestor Coins. Ang magpahiram sa iba ng kaunti, pwede. Ang magpahiram sa iyo, bakit? Tayo, malapit man tayo, ngunit pagdating sa pagpapautang, exempted ako. Kung mananalo, madaling sabihin. Paano kung matalo? Hindi ba't kailangan kong bayaran lahat? Kahit ano paman, ako ang leader. Hindi ka pa ba naniniwala sa akin? Hindi ako naniniwala. Ang batang ito, kuripot na nga, nang ahas pang maliitin ang aking beauty trap. Talagang, nasaktan ang aking pride. Sa itsura nito, mukhang kailangang maglabas ng kaunting puhunan. Isang araw, 1% interes. Hiramin ko ng 3 araw. Ayos na ba ito? Hinampes din ni Yeming ang mesa. Akala mo hindi ako marunong sa negosyo. Ang pagpapautang sa mga martial artists, napakataas ng panganib. Baka sa isang araw, bigla na lang siyang mawala. Kaya sa black market, 4% ang interes. Dahil malapit tayo, kukunin ko sa iyo ang 3%. Adik, sayang lang ang pagtulong ko sa iyo noon na harapin ang Black Dragon Gang. Kung hindi dahil doon, paanong magtatanim sila ng sama ng loob at aatake sa atin? Huho. Ikaw na walang utang na loob na lobo. Pusong babae. Inaapi mo akong mahirap. Pinipilit ang presyo kahit saan. Hiramin lang ng kaunting pera, humihingi pa ng mataas na tubo. Kung alam ko lang, hindi na sana kita tinulungan. Senior sister, huwag kang mag-alala. Pinakamasama, pupunta na lang din ako sa black market para umutang. Ituring mo na lang na nakautang na tayo. Huho. Chen, ikaw pa rin ang pinakamabait. Sige, sige, sige. Tama na ang drama. 2% interes. Kapag mas mababa pa riyan, wala nang usapan. 2%, pwede na. Yung 1 milyong Martial Ancestor Coins niya, itinaya niya lahat. Ang perang kinita ko, hindi na ako makikipagtalo pa sa iyo. Ayon sa standard ng black market, hahatian kita ng 4%. Ano sa tingin mo? 40%. Pwede na. Ngunit, maaari lamang kitang pahiramin ng 600,000. Yung natira, itatabi ko para sa sarili ko. Pwede na rin. Pagbalik, iisip ako ng ibang paraan. Magdadagdag pa ng ilang 10,000.
Pagdating ng panahon, itataya ko lahat. Lahat. Paano kung matalo? Ang mga eksperto na inimbitahan ng kabilang panig, anong mga realm sila? 2 martial artists, 1 martial master, 1 grand martial master. Bawat laban, hindi bababa sa 5 milyong martial ancestor coins. Yung laban ng grand martial master, si Chen Chen ang aakyat. Hamanin mo yung 2 martial artists. Yung martial master, wala tayong taong partikular na magaling, kaya hindi na tayo lalaban. Ang pustahang mahigit 1 milyon, hindi maliit na bagay. Ang ating yin yang gang, kaya ba nating pigilan ito? Paano kung yung mga taga Black Dragon Gang ay matalo tapos magalit at makipagpatayan sa atin? Makakaya ba nating labanan? Makipagpatayan sa atin? Ang Black Dragon Cult, ano ba sila? Isang maliit na sekta lang naman. Wala silang lakas ng loob. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Yeming sa dormitoryo. Ang ganito kalaking laban. Ang Black Dragon Gang ay tiyak na itataya ang lahat ng kanilang yaman. Kailangang manalo. Bagamat 4% lamang ng kita ang makukuha ko, ngunit hindi rin ako maaaring maging masyadong sakim. Sa huli, kung walang yin yang gang na magpapatatag, ang ganito kalaking pastahan ay hindi mabubuksan. Tanong kay Beiming, Master, may naiisip ka bang magandang paraan? Sa harap ng benepisyo, kailangang manatiling matatag. Hindi maaaring malito ang isipan. Ang kasalukuyang realm ni Master ay stable na. Kung nais pang umangat ng isang hakbang, kailangang ay sublimate ang Yuan Qi, ay condense ang Gang Meridians, at ay transform ang Gang Strength. Kailangang gamitin ang Gang Liquor. Sa mundo, ang Gang Meridians ay nahahati sa 4 na antas, unang antas Divine Gang, ikalawang antas Heaven Gang, ikatlong antas Earth Gang, ika-4 na antas Spirit Gang. Karamihan sa mga martial artists sa mundo ay Spirit Gang lamang ang nako-condense. Ang makapag-condense ka ng Earth Gang, isa ka sa 10,000. Tungkol naman sa Heaven Gang, sa 100 milyong martial artists, hindi tiyak na may isang magtatagumpay. Ang Heaven Gang, bagamat napakahalaga, ngunit kumpara sa Divine Gang, malayo pa rin. Ang Divine Gang Meridians, ay mahahanap lamang sa pagkakataon, hindi mahahanap kung hahanapin. Maliban sa Imperial Divine Clan na mayroong nakakatakot na mga materyales, kahit pa mga Holy Land Inheritors, halos walang sino man ang makakakuha nito. Si Beiming, alam niya ang kinaroroonan ng Nine Heavens Zuan Gang. Ngunit ang lokasyon ay mapanganib. Kailangan ng hindi bababa sa Martial Saint na mag-i-escort. Ang realm ng iyong master ay Martial Monarch. Wala rin akong kakilalang Martial Saint. Sino ang hahanapin kung magiging tagapagtanggol? Ngunit, may isang pagpipilian. Kinuha ni Yeming ang bagay na ibinigay ni Zuan Bing. Zuan Bing. Kapatid, nag-breakthrough ka na ba? Malaking tagumpay. Yung enlightenment pill na iyon, talagang magandang bagay. Kung wala kang gagawin, pumunta ka sa labas ng lungsod sandali. Sakto, may kailangan ako sa iyo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Yeming sa lugar na pinag-usapan nila ni Zuan Bing. Si kapatid Zuan Bing, marahil malapit nang dumating, ano? Nagulat si Yeming at lumingon. Yeming, dumating ka na. Ikaw, si kapatid Zuan Bing. Tama, salamat sa iyong enlightenment pill. Nag-breakthrough ako ng tuloy-tuloy. Naging anyong tao na ako. Ha, ibang-iba sa aking inaasahan. Beiming, hindi ba't babaeng hayop siya? Lagi ko siyang tinatawag na kapatid Zuan Bing, bilang paggalang lang. Bakit, naging lalaki talaga siya? Ang Zuan Bing Beast sa nakaraang henerasyon ay babae. Pagkatapos maging adulto, magiging lalaki ito. Kaya nang mag-anyong tao, lumitaw siyang may anyong lalaki. Kung gayon, paano sila nagkakaanak? Ang anak ng Zuan Bing Beast, ay nabubuo gamit ang innate cold chi. Hindi tulad ng mga tao na kailangan ng isang lalaki at isang babae para magkaanak. Ang pagiging babae sa nakaraang henerasyon, ay dahil nais nilang alagaan ang kanilang anak. Ang pagiging lalaki sa susunod na henerasyon.
ay dahil nais nilang protektahan ang kanilang anak. At saka, ang Zuan Bing Beast, isang beses lamang maaaring magkaanak sa buong buhay. Kaya napakahalaga sa kanila ang kanilang anak. Ganoon pala. Parang may mali pa rin. Kahit ano paman, ang pag-anyong tao ni kapatid Zuan Bing ay isang napakagandang pangyayari. Susunod, maaari ka nang mag-cultivate ng mga human techniques. Maaari ka na ring pumasok at lumabas sa mga lungsod ng tao. Mas madali na kaysa dati. Ganoon nga, ngunit sa katotohanan, ang aking beast physique ngayon ay may malaki pa ring pagkakaiba sa mga tao. Hindi na ako maaaring mag-cultivate gamit ang dating wild path. Hindi rin ako maaaring mag-cultivate ng inyong mga human techniques. Kung nais ko pang umangat, maaari ko lamang gamitin ang Demon God Scripture Lineage Techniques. Ngunit ang ganitong klase ng teknik ay napakabihira at mataas ang antas. Sa mga ordinaryong lungsod, mahirap itong mabili. Tulad ng Chi City na napakalaki, mayroong mga sukdulang eksperto roon. Kung papasok ako, kahit kaunting pagkakamali, matutuklasan ako agad. Ang kahihinatnan ay mahirap isipin. Ito, ang mga kayamanan na inipon ko sa buong buhay ko. Maaaring ipagpalit para sa sapat na pera. Tulungan mo akong pumasok sa lungsod ng tao, bilhin ang teknik. Yung natirang pera, kasama na ang singsing na iyan, ibibigay ko sa iyo. Emperor Grade Storage Marshall Tool. Idinikit ni Yeming ang singsing sa kanyang noo, tiningnan ang laman sa loob. Diyos ko! Ang storage space, napakalaki nito. Kahit ilang bundok ang ilagay, walang problema. Ang Emperor Grade Marshall Tools, dito ay nakatambak na parang basura. Sabi ni Beiming, Master. Ang mga bagay sa loob ng singsing na ito, ang halaga ay hindi bababa sa 20 milyong Marshall Ancestor Coins. Malaki ang kinita natin. Ako, dito ay mayroong Demon God Scripture. Master, maaari mong ibigay ito sa kanya. Singilin mo siya ng 600,000 Marshall Ancestor Coins. 6 na milyong. Kinuha ko na ang napakaraming kayamanan niya. Tapos may utang pa siya sa akin. Hindi ba't masyadong masama iyon? Sabi ni Beiming, Master, masyadong minamaliit mo ang halaga ng Divine Grade Technique. Huwag nang sabihing 6 na milyong Marshall Ancestor Coins. Kahit halughugin pa ang buong lungsod para bumili ng doble niyan, hindi ka makakabili. Hindi lamang ibebenta ito ni Master sa kanya. Tutulungan pa siyang suriin. Alam niya ang mga benepisyo ng teknik na ito. Ang Divine Grade Technique ay hindi biro. Sa imbakan ni Beiming, lahat ay mula kay Tongtian Old Ancestor. Ngunit sa mundo, ilan ba ang Tongtian Old Ancestor? Ang ganitong teknik, kung madali lang makuha, natatakot akong kahit ang Zuan Bing Beast ay hindi ito ibibigay. Kapatid Zuan Bing, ang aking master, ay mayroong Demon God Scripture. Ang set na ito ay isang Divine Grade Technique. Ngunit sa kanya ay walang silbi, kaya pinatago niya sa akin. Kulang ako ng pera para gastusin, kaya gusto kong ibenta. Divine Grade Technique, kulang ng pera kaya, ibebenta. Ang master ni Yeming, ay napakagalante naman. Ang master ko, ay nag-aalala para sa akin kaya ganoon. Ngayon, kulang ako ng pera. Hindi ko alam kung papayag siya. Kung para kay kapatid Zuan Bing, maaari akong magsinungaling kay master. Ibenta ko ng mura itong scripture sa iyo. Hinding-hindi maaari. Ang Divine Grade Technique, ay hindi maaaring basta-basta ipasa. Tayo. Bagamat magkaibigan, ngunit isa ay isa. At saka, nagtiwala siya sa iyo. Paanong sisirain mo ang kanyang tiwala? Sa totoo lang, kapatid Zuan Bing, ang mga kayamanang ito, ang halaga ay malayo pa kumpara sa pagbili ng Demon God Scripture. Hindi ko sinasabing magsisinungaling kay Master, natatakot lang akong baka hindi ka pumayag. Alam ko ang kahalagahan ng Divine Grade Scripture. Ngunit, talagang hindi ko na kayang magdagdag pa. Ang mga bagay na ito. Kung gayon, maaari ba akong makipag-usap sa iyong master? Ang mga bagay kong ito, lahat ay ibibigay ko sa kanya. Yung natitira, dahan-dahan kong pupunan.
Bata pa ako ngayon. Kung makakakuha ako ng divine grade technique, tiyak na ang aking mga makakamit ay magiging martial god. Pagdating ng panahon, kahit gaano pa kalaki, ang utang kong ito, ay mababayaran ko rin. Ikaw, hindi mo na kailangang magsalita ng mabuti para sa akin. Basta ayon sa halaga, makipag-ayos ka. Sige, kung gayon, magta-transmit ako kay Master. Tingnan natin kung ano ang kanyang sasabihin. Beiming, turno mo na. Zuan Beast, ikaw at ako, bagamat hindi pa nagkikita, ngunit parang matagal nang magkakilala. Ang iyong sitwasyon, naiintindihan ko. Ibawas mo ang halaga ng mga bagay mo na ibinigay sa aking disipulo. Babawasan pa kita ng 4 na milyong mga butel. May utang ka pa sa aking 30 milyong martial ancestor coins. Sa hinaharap, kapag naipon mo na, ibigay mo sa aking disipulo. Nakatanga pa rin si Zuan Bing, naghahanap. Naririnig ang boses ngunit hindi makita ang tao. Kahit pa ang kanyang aura, ay hindi ko man lang maramdaman kahit kaunti. Ang iyong master, ay talagang nakakatakot. Hindi ko rin inaasahan. Beiming, sa harap mo, sumisigaw ako ng ganyan kalakas, hindi mo rin napansin. Ang Divine Spirit Treasure Robe, ay talagang napaka-abnormal. Inilabas ni Yeming ang teknik. Kapatid Zuan Bing, may isa pa akong bagay na kailangan ng iyong tulong. Mayroon na akong scripture na ito. Ang Demon God Realm, para sa akin, bagamat mataas, ay hindi imposibleng abutin. Ako naman, ay nakakuha ng malaking pabor mula sa iyo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang ng diretso. Coco, nakukonsensya ako. Ganito kasi iyon. Kamakailan lang, gusto kong i-condense ang Gang Meridians. Gusto kong hanapin ang 9 Heavens Zuan-gang. Ang bagay na ito, malayo ang lalakbayin. Ang aking master, ay may mahalagang bagay na gagawin, hindi maaaring personal na pumunta. Umaasa akong may isang senior na tutulong na magbigay ng proteksyon para sa akin. Kung pag-uusapan ang pag-condense ng gang, alam ko ang isang lugar. Doon, nakatago ang 3 Realms Divine Gang. Kumpara sa 9 Heavens Zuan-gang, mas malakas pa ng husto. Hindi ko alam kung interesado ka. Divine Gang. Ako, sobrang interesado ako. Ang 3 Realms Divine Gang, kayang pagsamahin ang lahat ng bagay. Tiyak na magandang bagay iyon. Kung gayon, maghanda na tayo ngayon din. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan ng isang bagay. Hinawakan ni Zuan-Bing ang leeg ng isang tao at hinayla ito palabas. Noong dumating ako, natuklasan kong ang taong ito ay nagtatago sa kawalan, sinusundan ka. Kaya pinatigas ko ang espasyo sa kanyang kinalalagyan. Yeming, nakikilala mo ba siya? Dakilang demonyo. Patawad. Dakilang demonyo. Senior. Patawad po, sabi ni Beiming, Master. Ang taong ito ay isang martial monarch. Gumamit siya ng void concealment technique. Pansamantala, hindi ko siya natuklasan. Malinaw na, sinusundan ako ng isang martial monarch sa buong paglalakbay. Ang taong ito, tiyak na gusto niya ang pera ko. Sa daan, nakalimutan kong gumamit ng disguise technique. Ganoon pala, mahigpit na hinawakan ni Zuan-Bing ang kanyang leeg. Isang lamang ang narinig. Ang buong katawan niya ay nagyelo na dahil kay Zuan-Bing. Basagin mo siya sa maliliit na piraso. Lumapit si Zuan-Bing at kinuha ang kanyang storage ring. Ang yaman sa kanyang katawan, ay hindi naman masama. May mahigit 10,000 martial ancestor coins. Ngunit ang mga gamit sa loob, lahat ay may malabong itim na aura. Mukhang ang taong ito, ay hindi kakaunti ang nagawang pagpatay at pagnanakaw. Ang singsing na iyan, kunin mo. Tayo na. Tara na. Pagkasabi noon, agad na isinama ni Zuan-Bing si Yeming sa paglipad. Lumipat ang eksena sa Demon Beast Forest, isang malaking demonyo ang lilipad sana nang mabilis na dumaan si Zuan-Bing. Muntik na siyang mamatay. Sa loob ng Demon Beast Forest, hindi kakaunti ang mga malalaking demonyo. Ngunit si Zuan-Bing Beast, dumadaan lamang siya. Hanggang sa,
Hindi na sila ng ahas na umungol. Sa huli, ang level 8 demonic beast ay hari na sa mga demonyo. Mas mataas pa rito, ay demon god na lamang. Makalipas ang ilang sandali, dinala si Yeming sa isang ilog na may 3 kulay. Dahan-daang huminto si Zuanbing. Ang Three Realms Divine Gang ay nakatago sa pinagmulan ng Three-Color River na ito. Sa ilalim ng buhangin at graba. Kailangan mo lang maghukay ng isang butas. Maaari ka nang pumasok para mag-cultivate. Nagpalipad si Zuanbing ng isang snowflake pababa sa ilog. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumalsik ang tubig sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, sa ilalim ay may maririnig na mga matitinis na tunog. Ang gulo naman ng mga tunog na ito. Yung mga demonyong hayop na iyon, anong nangyayari sa kanila? Marahil, ang misteryo rito ay nag-ambala natin. Pumasok ka na para mag-cultivate. Ang natitirang bagay, ipaubaya mo na sa akin. Kung gayon, aabalahin ko na si kapatid Zuanbing para magbigay ng proteksyon sa akin. Sa sandaling ito, pumasok na si Yeming sa lugar ng cultivation. Medyo nahihirapan ng huminga si Yeming. Beiming, nahihirapan akong huminga. Sa bawat paghinga, ang daloy ng hangin ay pinuputol ng mga kakaibang tunog na ito. Ang Three Realms Divine Gang ay hindi lamang isang uri ng gangsya. Ang ibang mga gangsya ay magtutulungan sa pag-aayos. Ang mga ingay ay pumupulupot, bumubuo ng mga kakaibang bagay. Master, mag-ingat sa pagtuklas. Hanapin mo ang mga esensyang iyon. Nagpraktis ako ng Taiyi Divine Calculation. Naiintindihan ko ang Tao of Deduction. Ito ay pagbabago. Hindi lamang simple. Ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation. Ang esensya ng Three Realms Divine Gang ay 3 uri. Maaaring magkahalo-halo ang mga gangsya. Kahit gaano pa kakomplikado ang pagbabago. Ang batas ng pagdaloy ay pareho. Lahat ay kabilang sa iisang uri ng gangsya. Kailangan lamang isynchronize ang mga ito. Makukuha ang 3 uri ng paraan ng paghinga na kailangan. Ang unang uri ay huminga ng 1 beses. Ang ikalawang uri, 6 na paghinga papasok, 7 paghinga palabas. Ang ikatlong uri, bahagyang huminga papasok, huminga palabas ng 9 na beses. Sa sandaling ito, 3 sinag ng liwanag ang pumailan lang. Ang mga ilaw ay kumalat. Lahat ay naglaho, bumalik sa kanilang esensya. Sabi ni Beiming, Master. Nagtagumpay ka. Sa sandaling ito, ang pulang sinag ng liwanag ay bumalik. Dumiretso pababa, sumigaw si Yeming sa sakit. Kung ito ang Three Realms Divine Gang, kung gayon, i-condense ko ang 3 gang meridians. Noon, ang Demon God Power na nasa loob ng 9 Revolutions Foundation Establishment Divine Peel, ginamit ko ang Foundation Establishment Cultivating Origin. Pagkatapos isanib sa Tin Nguyen Huyet Ho, Essence Blood Flower, nagkaroon ng pagbabago. Naging Blood Demon Chi. Sa pagkakataong ito, gagawin ko itong umangat pa ng 1 hakbang. Kumonekta. Unang gang Meridian. Blood Demon Gang. Sa sandaling ito, ang ikalawang sinag ng liwanag ay bumagsak. Nagngangalit ang mga ngipin ni Yeming, tinitiis ito. Ang aking katawan ay dumaan sa Heaven-Earth Ambrosia, umabot sa antas ng Heaven-Earth Treasure Body. Ang aking physique ay fundamental na. Gagamitin ko ang Heaven-Earth Chi na iyon, para i-condense ang ikalawang gang Meridian. Heaven-Earth Gang. Mula sa loob ng katawan ni Yeming, isang haligi ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Pangatlo, Gang Meridian. Ako, dati, nasira ang aking mga meridian. Dahil sa paghihiganti, sinaktan ko ang aking sarili. Ginamit ko ang paraan ng pag-cultivate ng ice-water body tempering technique. Para lamang mapanatili ang kaunting dignidad ng physique. Ang ikatlong gang meridian. Gagamitin ko ang ice-water gang. Nakatayo si Zuanbing, pinagmamasdan si Yeming na nagko-cultivate, tahimik, walang masabi. Sa sandaling ito, biglang may kung anong nabasag. Naputol. Agad na napasok ka ng dugo si Yeming. Meridian Rupture. Ang ikatlong gang Meridian,
Kumpara sa dalawang nauna, masyadong malaki ang agwat sa kalidad. Hindi kayang tanggapin ang Divine Gang. Sa sandaling ito, ang dalawang natitirang Gang Meridians ni Yeming ay dahan-dahan nang nagkakabitak. Sabi ni Beiming, Master, kailangan mong magpalit ng isang sapat na makapangyarihang origin power para saluhin ang Divine Gang. Kung hindi, pati yung dalawang ibang Gang Meridians ay paputok din. Saan ako hahanap ng ikatlong uri ng lakas na ito sa loob dito? Sabi ni Beiming, isuko mo na ang pag-condense ng gang na iyan. Hintayin mo ang susunod na pagkakataon. Kung pati yung dalawang ibang Gang Meridians ay sumabog din, mawawala lahat kay Master. Magiging isang ordinaryong tao, Lintek. Ang Divine Gang ay maaaring matagpuan ngunit hindi mahahanap. Mahirap makakuha ng ganitong klaseng pagkakataon. Hindi kaya, sisuko na ako. Lumapit si Zuan-Bing, huwag kang mataranta. Itong ikatlong Gang Meridian, gamitin mo ang aking Extreme Cold Origin Power. Ang aking pinagmulan, para. I can dance. Ngunit, kapatid Zuan-Bing, ito, makakasakit sa iyong pinagmulan. Walang anuman. Tinulungan mo akong iligtas ang aking anak. Binigyan mo pa ako ng Enlightenment Pill at Demon God Scripture. Tinulungan mo akong magkaroon ng posibilidad na maging isang Demon God. Kumpara sa mga bagay na ito, ano naman ang kaunting pinsala sa aking esensya? Ang origin power ay dahan-daang dumadaloy sa katawan ni Yeming, napakakinis. Ang ikatlong Gang Meridian, nagsisimula ng mag-condense. Dahan-daang naramdaman ni Yeming, sa sandaling ito, mga demonyong hayop mula sa lahat ng dako ay tumatakbo papalapit. Sunod-sunod na yabag ang maririnig. Anong nangyayari? Yung mga demonyong hayop na iyon, pagkakita sa akin ay hindi makagalaw. Gustong samantalahin ang kahinaan ko para pumasok. Sa huli, ang pagkain sa aking karne, para sa kanila ay isang malaking pagpapala. Kung gayon, huminto muna tayo. Asikasuhin muna natin sila. Pagkatapos, magsisimula ulit tayo. Hindi, ang Divine Gang ay nagbukas na. Kung hihinto tayo, maglalaho ito sa tatlong mundo. Mahirap nang hanapin pa. Ang mga demonyong hayop sa itaas ay sabay-sabay nang sumugod. Sumugod sila pababa, umuungal. Mag-focus ka sa pag-condense ng gang. Ayos na. Ang natitira, ipaubaya mo na sa akin. Sumugod ang mga demonyong hayop. Umatake sa harang na ginawa ni Zuan-Bing, kapatid Zuan-Bing. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na dati, poprotektahan kita. Sige, patuloy na umatake ang mga demonyong hayop, kasabay ng mga sigawan. Gamit ang Extreme Cold Origin ng Zuan-Bing Beast, I condense ang ikatlong Gang Meridian. Extreme Cold Gang. 3 Realms Divine Gang, na kumpleto na. At saka, ang pinsala ng Blood Demon Gang at Heaven Earth Gang ay nanambalik na rin tulad ng dati. Sabi ni Beiming, bagamat sa kabuuan, si Master ay talagang nag-condense ng tatlong Gang Meridians. Ngunit ang Gang Meridians ay hindi maaaring magkaroon ng tatlong Mach Meridians. Sila ay gumagamit lamang ng isang estado ng tatlong Mach, ngunit sa esensya ay iisang Mach lamang ang umiiral. Kaya pagkatapos makumpleto ang Divine Gang, ang dalawang natitirang Mach ay kusang manunumbalik din. Kapatid Zuan-Bing, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ang hapunan, ililibre kita ng masarap na pagkain. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ginawang isang malaking blok ng yelo ni Zuan-Bing ang lahat ng umaatakeng demonyong hayop. Natulala si Yeming, walang masabi. Ito, ang hari sa mga Zuan Beasts. Ang lakas ng isang level 8 demonic beast. Ngunit, bagamat nagyelo hanggang mamatay, ang karne ay nanatiling perpekto. Ang mga demonyong hayop na ito, pinakamataas ay level 5 at level 6. Sa loob nito ay mayroon ding hindi kakaunting level 7 na umiiral. Ang level 7 demonic beast, ang lakas ay katumbas ng isang martial ancestor. Hindi ko alam kung ano ang magiging lasa. Nang gabing iyon, nang mataas na ang buwan. Nagparikit ng apoy si Zuan-Bing at nag-ihaw ng karne.
Kumuha siya ng isang piraso. Kami, mga demonyong hayop, karaniwan ay direktang kinakain ng hilaw. Kayo namang mga tao, iniihaw nyo na nga, gumagawa pa kayo ng iba't ibang komplikadong pampalasa. Kumpara sa amin, mas marami kayong makakain. Haha, hindi lang naman simpleng pampalasa. Noon, nang mag-ihaw ako, nilagyan ko ng 5 pampalasa. Tinitiyak kong ang lasa ay mas masarap pa. Pagdating sa pag-iihaw, tiwala ako sa sarili ko sa bagay na ito. Ang karne ng level 7 demonic beast, bagamat malaki ang benepisyo sa iyo, ngunit dahan-dahan lang sa pagkain. Kung hindi, mahihirapan ang iyong katawan na ay absorb ito. Kinagat agad ni Yeming ang isang piraso. Hindi nga may kakaila na karne ng level 7 demonic beast. Ang kapal nito ay higit pa sa ibang mga demonyong hayop. Isang kagat lang, ramdam ko ng busog na ako. Ang mga kalamnan ko, parang tumigas pa. Ang katawan, puno ng sigla. Paikutin mo ang gangchi sa iyong katawan para linisin ito ng buo sa isang higop. Pagkatapos ay kumain ulit, ganoon ang mas makakabuti sa iyo. Oo nga pala, kapatid Zuanbing. Susunod, ano ang iyong mga plano? Una, maging pamilyar muna sa Demon God Scripture. Kapag may libreng oras, pupunta ako sa mga lungsod ng tao para tingnan. Hindi pa ako nakakapunta sa lungsod ng mga tao. Hindi ko alam kung ano ang itsura nito. Wala namang espesyal. Isang tumpok lang ng mga bahay. Ngunit, sa loob ay maraming lugar na mapaglilibangan. Tulad ng sag-alan, fighting ring, at mga bahay aliwan na espesyal para sa mga lalaki. Mayroon ding ilang mga tao na nag-aalaga ng maliliit na demonyong hayop bilang mga alaga. Teka, ang mga tao, malinaw na mabuti rin pala ang pakikitungo sa mga demonyong hayop. Siyempre meron, ngunit karamihan sa kanilang inaalagaan ay may maliit, maganda, at kaibig-ibig na anyo. Sa kabilang banda, mayroon ding mga taong nag-aalaga ng malalaking uri, para magpakita ng lakas. Kinabukasan, sa labas ng Chi City. Ang bagay na ito, lahat ay dahil sa tulong ni kapatid Zuanbing. Lubos akong nagpapasalamat, magkaibigan tayo. Ang iyong physique ay napakaganda. Sa hinaharap, ang iyong mga makakamit ay lalampas pa sa akin. Sigurado ka bang ayaw mong sumama sa akin sa loob ng lungsod? Sa hinaharap, kapag matatag na ang aking realm, pag-iisipan ko. Kung gayon, Palem. Agad na umalis si Zuanbing, hihihi. Ang biyaheng ito, ay talagang isang malaking ani. Pauwi na. Mabilis na lumipad. Si kapatid Zuanbing, binigyan pa ako ng isang tumpok ng mga kayamanan. Sabi ni Beiming, Master, hindi na kailangang tingnan. Karamihan, ay hindi mo magagamit. Mas mabuting pumunta sa mga maliliit na treasure pavilions para ibenta. Isa lamang ang magagamit, iyon ang Dian Divine Talisman. Sa loob, mga kayamanan na nakatambak na parang bundok. Hindi kaya, isang talisman lang na iyon ang angkop sa akin. Ang mga kayamanan, sa kabilang banda, ay hindi kakaunti. Ngunit si Master, mas mabuting huwag umasa sa panlabas na lakas. Ang magkaroon ng isang martial monarch puppet na nagpoprotekta sa buhay ay sapat na. Sige na. Yung Dian Divine Talisman na iyon, ano ba iyon? Ang Dian Divine Talisman, sa loob nito ay nagtatago ng walang katapusang hiwaga. Gamit ito, maaari kong buksan ang ikatlong antas ng Divine Deduction Art. Sa kasalukuyan, ang Divine Deduction Art, bagamat kayang maabot ang pagbabago ng oras na 1 taon sa loob katumbas ng 1 minuto sa labas, ngunit sa mga sandaling ito ay nakapirmi. Hindi mababago. Kung mabubuksan ni Beiming ang ikatlong antas, ang paglipas ng oras ay maaaring malayang ayusin. Si Master, may isip mo, hanggang sa mga bagay, ay magiging mas totoo. Ito ay magiging isang uri, ng parehong totoo, at parehong ilusyon, na magkahalong estado. Ilusyon at katotohanan. Ito, hindi ba't parang isang maliit na mundo? Ang pagbukas ng maliit na mundo, hindi ba't tanging martial gods lamang ang makakagawa? Tama ka. Dahil din, kayang I-evolve.
Tanging mga Diyos lamang ang makakagawa ng mga bagay. Kaya ito tinawag na Divine Deduction Art. Pagkatapos mabuksan ang ikatlong antas, si Master, hindi lamang makakapasok ang kaluluwa, kundi pati ang katawan. Dati, ginamit ni Master ang Divine Deduction Art, gaano man katagal mag-cultivate, ay pag-cultivate lamang ng isipan. Sa realm ng katawan, walang anumang pagbabago. Kaya sa karamihan ng oras, ay ginagamit lamang ito para maunawaan ang mga techniques. Hindi maaaring gamitin para umangat ng realm o palakasin ang katawan. Pagkatapos mabuksan ang ikatlong antas, ang mga limitasyong ito ay mawawala na. Sige na. Kung gayon, susunod, kailangang pumunta sa Duo Bao Pavilion. Ibenta ang mga bagay na ito. Tandaan mong gumamit ng kaunting disguise technique mo ha. Ayoko nang masundan ulit ng ganitong klaseng nakakatakot na martial monarch. Mabilis na ginamit ni Beiming ang disguise technique kay Yeming. Nagbago ang itsura ni Yeming. Beiming, maaari mo bang gawing medyo gwapo ang itsura ko? Ang itsurang ito, mukhang madaling mabugbog. Iyon mismo ang epekto na gusto. Master, tandaan mong magpakita ng kaunting kayabangan. Ang mga salita at kilos, kapag mas magkasalungat sa isa't isa, mas mabuti. Bakit? Sa ganoong paraan, mararamdaman ng kabilang panig na si Master, ay may dakilang personalidad na nagpoprotekta sa likuran. Kung hindi, walang lakas ng loob na magpakita ng ganyang kayabangan. Sa huli, kung nais mong ibenta ang ganoon karaming kayamanan, napakahirap iwasan na malaman ng iba. Gamit lamang ang martial ancestor wheel ni Beiming, mahirap tiyakin na walang magiging butas. Sigurado ka bang, hindi ito ang iyong trip? Si Beiming, ay walang emosyon. Hindi alam kung ano ang trip. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Yeming sa Duo Bao Pavilion. Malakas niyang hinampes ang kanilang mesa. Sino ba iyang napakayabang? Tawagin ninyo ang inyong manager dito para sa akin. Nagdala ako ng isang tumpok ng malalaking kayamanan. Sa loob ng Duo Bao Pavilion. Sa isang auction house, third uncle, may isang aroganteng binatang nagpapatawag sa inyo. Nais niyang lumabas kayo para ibenta ang kanyang mga kayamanan. Sa tingin ko, ang taong ito ay may pambihirang katayuan. May lakas ng loob at yabang. Imbitahin mo siya sa VIP room. Narinig ito ng matanda, mabilis na ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa. Hindi kaya. Ganoon nga, matagal na akong nagtatrabaho sa Duo Bao Pavilion. Anong klaseng kayamanan ang hindi ko pa nakita? Gusto ko ring makita kung anong bagay ang ilalabas niya. Sa VIP room, si Yeming ay inaasikaso ng 3 babae. Nang makita ito ng matanda, nanginginig siya sa galit. Anong kalokohan ito? Sinong nagsabi sa iyong maghanap ng magagandang babae para pagsilbihan siya? Ako, si Lolo. Bihira lang akong maging komportable ng ganito. Tiningnan niya ang singsing ni Yeming, mukhang Emperor Grade Storage Martial Tool. Tunay ngang isang aroganteng binata. Kagalang-galang na bisita. Narinig kong mayroon kayong ilang kayamanan na nais ibenta. Inilabas ni Yeming ang storage ring. Ang mga kayamanan ay kumalat sa buong mesa. Diyos ko! Napakaraming pera nito. Nanay ko po, ang Emperor Grade Martial Tools, inihagis na parang isang tumpok ng basura. Ang tumpok na ito, totoo ngang, lahat ay mga kayamanan. Ginoo, kulang po ba kayo ng mga tagapagsilbi? Kung kulang po, sabihin niyo lang. Ang inyong lingkod, ay handang maging tagapagsilbi. Piliin niyo po ako. Piliin niyo ako. Ako po, hindi ko kailangang maging tagapagsilbi. Basta't maging isang, maliit na tagahain ng tsaa para kay Ginoo. Ginoo, matikas na tindig, makisig, ganito. Ang inyong lingkod, hinding-hindi dahil sa pera ng Ginoo. Kagalang-galang na bisita, masyadong marami ang ibinebenta ninyong kayamanan. Pakiusap, maghintay po kayo sandali habang tumatawag ako ng mga appraiser. Makalipas ang ilang sandali, sino? Oy, Zuan Tian Yuan Soy, Mysterious Heaven Origin Mero. Hindi ko inaasahan. Makikita ko pa ito rito. Diyos ko, kahit isang pirasong King Grade Martial Tool. Wala, lahat ay Emperor Grade. Ito ay
Tanging sa pinakamahalagang lugar lamang ng Demon Beast Forest makukuha. Yanshi Lingguo, Rockstream Spirit Fruit. Ang makapitas ng ganito karaming bunga, tiyak na isang dakilang nilalang. Tingnan ninyo ang kaalaman ninyo. Medyo nagulat din ako. Dahan-dahan lang sa pagbilang. Kailangang malinaw ang bilang. Hindi dahil nakita ninyong malaki ako at gwapo ay magiging pabaya na kayo. Opo, opo, ang Ginoo ay napakatangkad at napakakisig. Makalipas ang 3 oras, kagalang-galang na bisita. Sa pagkakataong ito, ang ibinenta ninyong mga talismans, seals, martial tools, spirit stones, spirit fruits, kasama na ang mga mahalagang materyales, sa kabuuan ay mahigit 200 na uri. Mahigit 1,000 piraso. Ang kabuuang halaga ay 863.740 Marshall Saint coins. Kung kailangan, maaari itong ipalit sa 25.920.000 Marshall Ancestor coins. Nasa loob na po lahat nito. Pakiusap, tanggapin po ninyo. Sa isip ni Yeming, Diyos ko. Malinaw na, iningatan ko ang aking pagkakakilanlan. Malinaw na kaunti lang ang ibinenta ko. Hindi sapat para punan ang pagkakakulong ko sa mahirap na silid ng pamilya, ang matagal na pagtitiis at paghihirap. Sa isip ng manager, TSK. TSK. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang pagkatao ng batang ito. Ganito, magpadala ng ilang tao para subaybayan, baka sakaling may pagkakataon. Napansin ito ni Beiming. Agad na naglabas ng kanyang aura para takutin siya. Ang pressure na ito, hindi bababa sa martial ancestor. May nagpoprotekta sa kanya ng palihim. Ang numerong ito, ay makatwiran din. Kung gayon, kunin mo na. Sa susunod, kapag may libreng oras ako, babalik ulit ako. Kagalang-galang na bisita. Mag-ingat po kayo sa pag-alis. Dahan-daang umalis si Yeming sa Duo Bao Pavilion. Dito, marahil ay walang sino mang makakakita. Agad gumamit ng talisman at lumipad papalayo sa isang iglap. Makalipas ang ilang sandali, sa silid ni Yeming sa East Chi Academy, Diyos ko. Diyos ko, hindi ko inaasahan. Nakabenta ako ng ganito karaming pera. Hindi rin ako makapaniwala. Ako, isang hamak na martial artist, hawak ko ngayon ang halaga ng buong buhay ng isang martial saint. Kung malalaman ito ng iba, tiyak na hindi ako patatawarin. Mas tumpak na sabihin, nakuha mo ang buong buhay ng isang martial ancestor. Dahil si Zuan Bing Beast dati ay isang level 7 demonic beast. Ngunit, ang buhay ng mga demonyong hayop ay mas mahaba kaysa sa mga tao. Ang mga bagay na ito, natatakot akong inipon niya ito ng mahigit 100,000 taon. Ngayon, ang yaman ni Master ay hindi na natatalo sa isang ordinaryong martial saint. Itong martial saint coins, unang beses kong makakita. Beiming. Dati, nagtanong ako, ang martial saint coins at martial ancestor coins, maaari bang gamitin bilang killing move tulad ng martial monarch coins? Hindi maaari. Ang martial monarch coins, kaya magagamit ay dahil, ang martial soul ng martial monarch ay nagsisimula pa lamang mag-transform. Hindi pa ganap na nakakalaya. Kaya kailangang mag-condense ng malaking halaga ng yuan chi para magawa ang martial monarch coins. Martial ancestor at pataas, ang martial Dao ideology ng martial artist ay nag-sublimate na. Ang martial soul ay ganap ng nakalaya. Gayunpaman, naglalaman ito ng napakalakas na puwersa, na hindi kwalipikadong gamitin ng mga martial artists na mas mababa sa martial monarch. At ang mga martial artists na martial monarch pataas, bagamat kaya nilang gamitin, ngunit kinasusuklaman na nila ang simpleng paraan ng pag-atake na iyon. Akala ko pa naman, makakadagdag pa ako ng ilang killing moves. Sayang talaga. Ngayon, napakarami kong pera sa kamay. Saan ko ba dapat ito gastusin? Ang perang ito, marahil ay maaaring gamitin sa merit steal para ipagpalit sa merit points. Mula doon, ipagpalit sa divine power ng Hao Tian Supreme Emperor. Para mapataas ang potensyal ni Master. Mapataas ang swerte ni Master. Ipagpalit sa merito. Kaya pala, sinabi mong ibenta ko lahat ng gamit ni Zuan Bing Beast. Lumalabas na mayroon ka palang ganitong pakay. Ang pag-angat sa Saint Body na sinabi mo dati, hindi kaya, ito rin ang tinutukoy. Tama ka, si Hao Tian Supreme Emperor, ay hindi simple. Sa merit steal, hindi ba't may nakasulat doon? Maaaring sa pamamagitan ng pag-donate ng pera sa Hao Tian sect, ay makakuha ng merito.
At ang Merito ay maaaring ipagpalit sa pagpapala ni Hao Tian Supreme Emperor. Ang ganito kagandang pagkakataon, huwag sayangin ni Master. Bagamat ganoon ang sinabi, ang ipagpalit lahat sa Merito ay masyadong sayang. Kahit paano, hayaan mo muna akong yakapin ang Martial Saint Coins ng ilang araw. Ang pera ay bagay lamang sa labas ng katawan. Hintayin mong lumakas si Master. Isang salita lang, makukuha mo na ang lahat. Ang mga bagay sa mundo, tiyak na mapapasa kamay mo. Sige na, nakatago sa Divine Sea ng matagal, muntik ko nang makalimutan ang bagay na iyon. Ngayon, seryosohin kong pag-aralan sandali, ang merit steal na iyan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Yeming sa loob ng Divine Sea, lahat ng pera sa aking katawan, ipagpalit mo sa Merito. Magkano ang may pagpapalit? Maaaring ipagpalit sa 581.200.000 merit points. Kung gayon, magtira ka ng 1,000,000 Martial Ancestor Coins. Yung natitira, ipagpalit mo na lahat. Yeming. Ipinanganak sa Yan Prefecture. 9th Grade Heavens Patrol. Merit Points, 581.700.000. Merit Ranking, 241. Ha! Mahigit 500 milyong merit points, pan-241 pa lang. Ang isang malaking sekta tulad ng Hao Tian Sect, malamang ay hindi mabilang ang mga miyembro sa loob. Ang makapasok si Master sa top 300, ay napakagaling na. Master, bilisan mong tingnan, kung gaano karaming merit points ang kailangan para mapataas ang potensyal. Merit Steal. Ang pag-angat ng aking physique, gaano karaming merit points ang kailangan. Yeming. Mid-grade Heaven Earth Treasure Body. Pag-angat sa high-grade Treasure Body, kailangan ng 150 milyong merit points. Pag-angat sa low-grade Saint Body, kailangan ng 480 milyong merit points. Pag-angat sa mid-grade Saint Body, kailangan ng 1.2 bilyong merit points. Pag-angat sa high-grade Saint Body, kailangan ng 2.8 bilyong merit points. Pag-angat sa Divine Body, kailangan, tigil. Divine Body, tiyak na hindi ko kayang abutin. Ang presyong ito, ay masyadong nakakalula. Ang pag-angat sa high-grade Treasure Body, 150 milyon na. Ang ganitong bagay, na kayang magpaangat ng physique, ang iba. Kahit gustuhin pa nila, hindi nila makakamit. Mabuti na lang at si Hao Tian Supreme Emperor ay isang mataas na antas na divine being. Naiintindihan niya ang kalooban ng langit. Kung isang ordinaryong Diyos lamang, tiyak na walang ganitong kakayahan. Ako, ang aking potensyal ay tumataas. Marahil, hindi ko na kailangang ipagpalit. Ano, maaga o huli, magiging Saint Body din ako. Bagamat ganoon ang sinabi, ngunit ang pag-angat ng potensyal, mas maaga. Mas mabuti, kung sasabihin nating, si Master ay pagkatapos pa ng Martial Monarch. Kahit pa Martial Ancestor, bago pa lamang makaangat sa Saint Body, pumapayag din ba si Master na maghintay? Sige na, kung gayon, gastusin natin ang 480 milyon. Pag-angat sa low-grade Saint Body. Isang sinag ng liwanag ang bumalat sa katawan ni Yeming. May isang puting liwanag na nakapalibot sa kanya. Pagkalipas ng isang oras, ito, naging Saint Body na. Maliban sa mas malinaw na isipan ng kaunti, wala naman akong ibang nararamdaman. Ang Saint Body, tulad ng Treasure Body, ang kalamangan sa huling yugto ng cultivation ay mas lalo pang magiging malinaw. Si Master, mayroon ka pang hindi kakaunting contribution points. Tingnan mo kung maaaring ipagpalit sa kung anong uri ng bloodline. Ang numero 1 sa lahat ng uri ng bloodlines ay ang Chaos Bloodline. Tingnan natin kung magkano ang presyo. Chaos Bloodline, 10 bilyong merit points. Kung gayon, tingnan natin kung may iba pang bagay na may pagpapalit. Ito, kailangan kong mag-ipon hanggang anong taon? Anong buwan? HMM. Substitute Escape Talisman. 3.5 milyong merit points. Ang mahal naman ng lahat. Yung mga mura, lahat ay pagpapataas ng lakas ng ilang daan. Ilang libong Jin. Walang gaanong silbi sa akin. Maaari ring ipagpalit ang Heavens Patrol position. Ang pag-angat ng posisyon ay maaaring magpataas ng sahod at sakop ng misyon. Pagpalit sa 7th grade Heavens Patrol, kailangan ng 17.2 milyong merit points. Ang sahod bawat taon ay 400.000 merit points.
Umakyat na lang ako sa 7th grade Heavens Patrol. Ituring mo na lang na promotion. Yung natitirang merit points, basta bumili na lang ng kaunting lakas. Ang pera ng buong buhay ni kapatid Zuan Bing, ay ganito ko na lang ginastos. 1,000,000 martial ancestor coins at 100.000 merit points na lang ang natira. Ang pagiging mayaman at pagiging mahirap, ay nasa isang iglap lamang. Sabi ni Beiming, Master. Bagamat kaunting barya na lamang ang natira, ngunit iyon ay 1,000,000 martial ancestor coins pa rin. Hindi naman mukhang mahirap, at saka, si Zuan Bing Beast ay may utang pa kay Master na 30,000,000 martial ancestor coins. Oo nga pala, Beiming. Ngayon, hindi ba't ginamit mo ang disguise technique sa akin? Maliban sa mga ito, ang Divine Spirit Treasure Robe, mayroon pa bang ibang espesyal na kakayahan? Mayroon. Ngunit lahat ay maliliit na pantulong na kakayahan. Halimbawa, disguise, conceal breath, suppression, inli. Habang umaangat si Master, ang magagamit ni Beiming ay mas lalo pang darami. Sa kasalukuyang yugto, maliban sa disguise technique, ang magagamit pa ni Beiming ay suppression. Tulad noong nakaraan sa 1 Yuan Heavy Water Pool, iyon ay gumamit ng gravity suppression. Sa suppression, maliban sa mga ito, maaari ring magsagawa ng realm suppression. Reaction suppression. Ganoon pala. Ako ngayon, kapag nakikipaglaban sa mga taong hindi gaanong malaki ang agwat ng realm, mahirap nang umangat pa. Kapag may oras, maaaring pag-isipan ang pagbukas ng suppression, palakasin ang pagsasanay. Yeming, narinig kong bumalik ka na. Nagulat si Yeming, Senior Sister Merong. Bakit? Tinanong mo pa ako. Ngayon, ay kailangang makipaglaban sa Black Dragon Gang. 2 araw na kitang hinahanap kung saan-saan. Bata ka, hindi mo naman siguro nakalimutan ang bagay na ito. Haha, paanong mangyayari iyon? Talagang nakalimutan ko nga ang bagay na ito. Bilisan mo, maghanda ka kasama ko. Sakto, maaari kong subukan ang aking Three Realms Divine Consciousness. Makalipas ang ilang sandali, sa fighting ring, Yin Yang Gang. Black Dragon Gang. Napansin ni Yeming ang aura sa mga silid sa itaas. Sa mga pribadong silid sa mataas na palapag, may malakas na pressure na pumipigil. Ibang-iba kumpara noong huli akong pumunta para manood. Mukhang, hindi kakaunti ang mga malalaking personalidad na dumating. Sabi ni Beiming, tama ka. Sa loob nito, ang mga martial monarchs pa lang ay mahigit 10 na. Ang bilang ng mga martial ancestors ay mas marami pa. Senior Sister Merong. Ang pustahang ito, gaano ba talaga kalaki? Tingnan mo ang kalidad ng mga bisita, mas mataas din ang husto. Siyempre, umaasa tayong kumita ng malaki para makabawi. Kung hindi tayo mag-iimbita ng ilang mayayamang tao para pumusta, paano tayo kikita? Sa pagkakataong ito, hindi lamang tayo ang lalaban sa Black Dragon Gang. Iba pang malalaking puwersa, ay sasali rin. Mayroon ding, tulad ng mga mayayamang mga ngalakal. Kahit mga high-level instructors ng akademya, sa loob ng Chi City, may ilan ding dumating. Bumuo ng isang sitwasyon na hindi bababa sa 10,000,000 martial ancestor coins. Siyempre, lahat sila ay narito para pumusta. Hindi sila sasali sa pakikipaglaban. 10,000,000 antas. Ang ganitong numero, huwag nang sabihing martial ancestor. Kahit martial saints ay may inggit. Siyempre, kung walang martial saint na magbabantay, hindi kami mangangahas na maglaro ng ganito. Sa pustahang labang ito, nag-imbita kami ng 2 martial saints para magbantay. Kung mananalo tayo, kailangang hatiin ang 2 bahagi ng kita sa kanila. Ang martial saints, kumikita rin ng pera ng ganito kadali. Umupo lang sandali, makakakuha na ng malaking kita. Ngunit, ang mga taong ito, ay talagang walang magawa. Ano? Ang mga realm nila ay ganoon nakataas, nanunood pa rin ng mga martial artists na naglalaban. Nasisiyahan din ba sila? Yeming, hindi mo pa rin naiintindihan ang hiwaga ng pastahan sa laban. Ang laban, ay hindi ang mahalaga. Ang pastahan, ang mahalaga. Ilang mga karaniwang tao, hindi ba't mahilig manood ng sabang? Sa tingin mo ba, talagang nanonood sila ng 2 manok na naglalaban? Sa huli, ang iniintindi pa rin nila ay, ang pastahan. Tahimik na nag-isip si Yeming, ano naman ang pakialam ko? Basta kumita ng pera. Ayos na. Bata ka. Kailangan mong magpakitang gilas.
Sa pagkakataong ito, kami at ang Black Dragon Gang ang magkasamang nag-ho-host. Kung sino ang mananalo, ay may karapatang bawiin iyon. Malaking halaga iyon. Iyon, ang leader ng Black Dragon Gang. Ao Leng. Noon, dahil sa pagtatanggol sa aking kapatid, binugbog ko siya ng kalahating patay. Sa pagkakataong ito, binugbog mo naman ang kanyang tauhan. Tayo, maituturing na tayong iisang pamilya. Dalubhasa sa pagbugbog sa Black Dragon Gang. HRK. Yeming. Ito ay isang Saint grade pill na hiniling ko mula sa isang Marshall Saint Sr. Saint Aperture Feather Transformation Pill. Sa loob nito, may kabuoang 2 piraso. Marahil ay magagamit mo. Saint grade pill. Kung gayon, hindi ba't napakamahal niyan? Gumastos ako ng 300.000 Marshall Ancestor Coins. Hiniling ko sa kanya na espesyal niyang gawin ito para sa iyo. Sa ilalim ng Grand Marshal Master, gaano man kabigat ang sugat, gaano man kalaki ang pagkonsumo, agad na manunumbalik sa perpektong kondisyon. Siyempre, ang perang ito ay galing sa Yin Yang Gang. Hintayin nating kumita tayo ng pera, ipapadala natin ito sa senior na iyon. Hindi mo na kailangang mag-isip ng marami. Kailangan mo lang talunin ang kalaban. Sa pagkakataong ito, ang makakabawi ba ang ating Yin Yang Gang, ay nakasalalay na sa iyong ipapakita. Boss, dumating na ako. Nangyari ang ganito kalaking bagay, bakit hindi mo sinabi sa kapatid mo? Muntik ko nang mapalampas ang pagkakataong kumita ng malaking pera. At saka, ang aking ama, dumating din. Nasa isa sa mga pribadong silid siya. Ang iyong ama, anong ginagawa niya rito? Sinabi ko sa kanya na itaya ang lahat ng pera kay boss. Pumayag siya. Sa pagkakataong ito, tumaya ng kabuoang 80.000 Marshall Ancestor Coins. Kung mananalo, hindi bababa sa doble ang kikitain. Isinama mo pa ang buong pamilya para pumusta sa akin. Ako, dumating din ako para mag-cheer para sa iyo. Masamang kapatid, tayo, ay magkamag-anak, pagpapakitang gilas. Yung kaunting pera ninyong dalawa, wala namang kikitain. Dito, bawat isa ay may 400.000 Marshall Ancestor Coins. Kunin ninyo itong dalawa, ipusta ninyo para sa akin. Ang kikitain, hahatian ko kayo ng tig-3 bahagi. Hindi nga may kakailan na si boss. Napakagalante. Sige, sundin kita. Mga kagalang-galang na bisita. Malapit nang magsimula ang laban. Inaanyayahan ng 2 hosts na umakyat sa entablado para magsalita. Sa sandaling ito, sabay na tumalon ang 2 leaders sa Loiday, KHM. Ngayon, ay ang aming tanyag na Yin Yang Gang, kasama ang Black Bug, hindi. Black Dragon Gang, ang magkasamang magiging host. Ayon sa kasunduan, kaming 2 panig, kung sino ang mananalo. Siya ang kukuha ng pera. Ang mga kagalang-galang na bisita, ay maaari ring malayang pumusta. Magbabayad kami ng interes ayon sa sitwasyong mapapanood. Ang mga nasa Yin Yang Gang, ay isang grupo lamang ng mga babaeng hindi marunong sumunod. Kahit may lalaki man, karamihan ay mga lalaking bayaran. Ang mga resulta ng laban nitong mga nakaraang araw ay nagpapatunay sa puntong ito. Sa labang ito, tiyak na panalo ang Black Dragon. Pakiusap, mga kagalang-galang. Tiyak na pumusta kayo sa amin. Lintik ka. Ao Leng. Nangangati ka na ba? Nang ahas kang murahin kami. Ako, si Lolo, noong nakaraan. Dapat pala ay ginawa na kitang baldado habang buhay. Leader Merongzu. Pakiusap, maghinahon ka. Ito ay isang fighting ring. Ang maaaring lumaban lamang, ay ang mga fighters. Ang isang ginoo, nagsasalita. Hindi nananakit. Huwag mong pansinin ang walang katwirang iyon. Ang mapangalanan kasama mo, ay magpapababa sa katayuan ko bilang leader. Dumura ako sa iyo. Ikaw na mabahong kulisap na mukhang Yin. Nangangahas ka pang magpakilalang ginoo. Ang mapangalanan kasama mo, ay malinaw na isang kahihiyan kay Lolo. Si Merongzu na ito, gaya nga ng sabi sa chismis. Mainitan ng ulo at walang utak. Bilang isang babae, masyadong hindi parang babae. Mukhang, mas mapagkakatiwalaan ang Black Dragon Gang. Mas mabuti pang pumusta na lang sa Black Dragon Gang. Mabahong kulisap, lintik ka. Hintayin mo ako dyan, Lolo. Senior Sister Merong. Masyado ka namang nagiging emosyonal. Emosyonal. Kung hindi ako umakyat doon at gumawa ng kalokohan, tingnan mo.
Kung hindi sila pupusta sa Black Dragon Gang, paano pa tayo kikita ng malaking halaga? Bagamat medyo magaspang ang paraan, at nawalan ng kaunting mukha, ngunit hindi may kakaila, epektibo rin naman. Hindi ko talaga inaasahan, ang babaeng ito, sa kabila ng kagaspangan ay may katalinuhan din pala. Mga kagalang-galang na bisita. Matagal na kayong naghintay. Ang labanang ito, ay may kabuuang 3 malalaking laban. Nahahati sa, Martial Artist Match, Martial Master Match, Grand Martial Master Match. Sa loob nito, ang Martial Artist Match ay may kabuuang 3 laban. Susunod, magsisimula ang unang laban. Inaanyayahan ang mga fighters ng magkabilang panig na umakyat sa entablado. Ang 3 labang ito, ako lang mag-isa ay sapat na. Unang laban. Sino ang gustong umakyat? 2 hamak na disipulo ng Yin Yang Sect. Ano naman sila? Ang Martial Artist Match, ako lang mag-isa ay sapat na. Tumatanggap ng pera ng iba, para tapusin ang problema para sa iba. Ang umupo at maghintay ng tagumpay, hindi ko gusto. Ang unang laban na ito. Agad siyang tumalon pababa. Hayaan mo na akong umakyat. Haha, hindi komportable ang tumanggap ng pera. Yung mga taong galing sa battlefield, lahat ay magagaling. Yun nga lang, masyadong matigas ang ulo. Ako naman, sa tingin ko, ayos lang ito. Hindi ko inaasahan. Ang fighter na ipinadala ng Black Dragon Gang, ay isang opisyal pala mula sa hukbo. Si Song Zhonkwang. Bagamat siya ay isang second-grade martial artist, ngunit maraming taon na siyang nakikipagpatayan sa battlefield. Ang pinakamalakas niyang nagawa, ay sa loob ng 3 palitan. Napatay niya ang isang first-grade martial artist. Second-grade martial artist, 3 palitan. Napatay ang first-grade martial artist. Diyos ko, ano ba talagang klaseng halimaw ito? Talagang, pagpatay sa murang edad. Ang pumusta sa Black Dragon Gang, ay talagang hindi mali. Beiming, ibaba mo ang aking lakas sa 3 bahagi. Ganyan, marahil ay napakahirap lumaban. Hindi naman. Unang laban, hindi dapat ilabas ang buong lakas. 3 bahagi, kaya ko pa ring talunin siya. Ikinabat ni Beiming ang mga kade ng bakal sa katawan ni Yeming, nagngangalit ang ngipin ni Yeming. Tinitiis ito, para bang dinadaganan ng libu-libong bundok. Isang hindi nakikitang lakas, mula sa lahat ng direksyon ay nagtitipon. Ang paggalaw ng isang daliri, ay nangangailangan ng malaking lakas. Kahit ang paghinga, ay nagiging mahirap. Ang lakas na pinigilan, pala ay ganito ang pakiramdam. Unang laban. Magsimula. Agad sumugod si Zhonkwang. Killing Intent Pum. Pinatungan ng Blood Demon Gang. 150.000 Gene Giant Pum. Nagbanggaan ang 2 kamao. Pareho silang tumalsik paatros. Napakalakas na puwersa. Direktang labanan, ako pala ang dehado. At saka, sa kanyang gangchi, may makapal na blood intent at demonic chi na hindi ko pa nakikita dati. Sumugod si Yeming. Nagpakawala ng Giant Wolf Fist Technique. Ang unang suntok, ay pagsubok lamang. Nangangahas ka pang umatake. Naghahanap ng kamatayan. Nagpalitan sila ng suntok habang sumisigaw. Si Song Zhonkwang, hindi nagawang manalo sa loob ng 10 palitan. Labas sa aking inaasahan. Leader, sa labang ito, tumaya tayo ng hindi bababa sa 2 milyong martial ancestor coins. Hinding-hindi tayo maaaring matalo. Wala bang pagkakataon na gumawa ng pandaraya? Ang fighting ring ay masyadong malaki. Maraming tao. Hindi ko alam kung ilang pares ng mata ang nakatitig. Kung gagawa tayo ng pandaraya, agad tayong matutuklasan ng mga dakilang nilalang. Si Song Zhonkwang, hindi pa niya ipinapakita ang lahat ng kanyang kakayahan. At saka, ito pa lang ang unang laban. Kahit matalo, ayos lang. Lintik, ang lakas ng batang ito, malakas na nga, nagpakawala pa ng napakaraming suntok, hindi man lang humihingal. Kung magpapatuloy pa ng ganito, matatalo ako. Hindi ko na may tatago pa. Killing Shadow. Isang maitim na killing aura ang bumalot sa Loiday, natulala si Yeming. Tumingin sa paligid. Babala ni Beiming, Master. Mag-ingat ka. Ito ay isang martial technique na gumagamit ng killing aura para lumikha ng ilusyon. Tanging sa pagpatay lamang ng medyo malakas na kalaban magagamit. Hindi lamang nito kayang takpan ang paningin. Kahit pandinig, pandama, lahat ay natatakpan. Talagang, pakiramdam ko ay hindi komportable. Sa sandaling ito, mabilis na lumitaw si Zhonkwang sa likuran ni Yeming. Ikaw at ako, walang alitan.
Ngunit tumanggap ako ng pera, kaya kailangan kong magtrabaho. Ingatan mo ang iyong buhay. Nagulat si Zan Kuang nang mapagtanto na anino lamang ni Yeming ang naroon. Ilusyon. Paanong nangyari ito? Nahulaan pa niya ang aking posisyon, sa loob ng aking killing aura. Sa sandaling ito, hinawakan na ni Yeming ang kanyang ulo at ibinagsak ng malakas sa sahig. Sa harap ko, maglaro ka ng panlilinlang. Masyado ka pang bata. Ang mga tao sa labas ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi makita kahit ano. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa loob. Maaari lamang umasa sa kaunting tunog para manghula. Ang pagkuha kay Song Zan Kuang, gumastos ako ng hindi kakaunti. Ang ganitong klase ng taong pumapatay sa battlefield, maging sa kalupitan o sa purong lakas, walang masasabi. Ngayon, pati ang kanyang huling killing aura ay ginamit na. Ang pagharap sa isang third-grade martial artist ay walang problema. Ihinigis siya palabas. Lumipad siya diretso sa kinauupuan ng matabang leader. Mabilis na ginamit ng mataba ang kanyang tiyan para saluhin siya. Nakangiti siyang tumingin sa nakahandusay sa lupa, si Song Zan Kuang. Unang laban. Panalo si Yeming. Nanalo si Yeming. Ha ha ha. Hindi nga may kakaila na si boss. Imposibleng matalo. Nanay ko po, ano ba ang pinagmulan ng batang ito? Kailanman ay hindi ko pa narinig. Noon, mukhang lumaban na siya ng isang beses. Sunod-sunod na nanalo ng 10 laban. Kahit pa natalo niya ang isang first-grade martial artist. Ngunit noon, napakahirap ng laban niya. Ang sabihing masaklap na pagkapanalo, ay hindi kalabisan. Paanong, natalo niya si Song Zan Kuang? Ikalawang laban. Kailangan bang magpalit ng tao? Hindi na kailangan. Ipagpatuloy mo. Ikalawang laban. Ang umakyat. Kahit ano paman, kailangang makuha ang panalo. Bibigyan kita ng 3 bahagi ng kita. Hihihi. Ako, si Zai Xiaoyao, mula sa Sword Lake. Kailan ba ako natalo? Ang fighter ng Yin Yang Gang, hindi nagbago. Si Yeming pa rin. Huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang at manood. Ang ipinadala ng Black Dragon Gang sa panig na ito, ay ang Holy Son ng Sword Lake Holy Land. Isang first-grade martial artist na may treasure body physique. Si Zai Xiaoyao. Bata, si Song Zan Kuang, sa aking mga kamay. Kahit 3 palitan ay hindi umabot. Bagamat matagal kanyang nilabanan bago ka nanalo, ngunit hindi na rin masama. Ang taong ito, ay sobrang taba naman. At, Zai Yaoxiao, think little waste. Ako, si Lolo Zai mo, malinaw na baywang na parang bar ice ng tubig. Ang ganitong katawan, sigurado ka bang kaya niyang lumaban? Kahit pagtakbo, natatakot akong kailangan pang gamulong. Mamatay na ako sa kitatawa. Patay na, patay na. Itinaya ko lahat sa Black Dragon Gang. Ang resulta, nagpadala sila ng ganitong bagay. Ha ha ha. Ang Black Dragon Gang, saan sila nakahanap ng ganitong talento? Hindi ba't mas mabuti pang gawing bola para sip-a ni Lolo? Talaga bang, Holy Son siya? Hindi kaya, peke siya. Ang taong ito, narinig ko na dati. Totoo ngang Holy Son siya ng Sword Lake. At saka, siya ang isa sa iilang Holy Sons na hindi nagsasanay ng espada sa Holy Land. Narinig kong madalas siyang nasa labas nagsasanay. Hindi ko inaasahan, nahahanap pala siya ng Black Dragon Gang. Talaga palang may ganitong klaseng Holy Son. Ang talento ng Holy Son, hindi kailangang pagdudahan. Mas mataas pa siya kay Yeming ng 2 minor realms. Sa labang ito, delikado si Yeming. Sabi ni Beiming, Master, ang Holy Son, ay iba sa iba. Hinding-hindi may kukumpara sa grupo ni Siang Fei sa Heavenly Cave noon. Sila, kahit mamatay pa sila, maituturing lamang silang mga kandidato sa pagiging Holy Son. Kumpara sa tunay na Holy Son, malayo pa rin sila. At saka, ang sinasanay pa niya ay isang Saint Grade technique. Heaven Devouring Art. Ang Heaven Devouring Art ay may sukdulang lakas. Ang kanyang isang katawang taba ay hindi iba sa isang malambot na baluti. Kayang bawasan at higupin ng maraming beses ang iba't ibang enerhiya ng kalaban. At ang kanyang sandata, ay ang kanyang taba mismo. Kayang higupin ng lakas, para i-condense at magpakawala ng mas malakas na pagsabog. Ang ganito kalakas na kalaban, sakto para pagpraktisan ni Master. Ha, ang dami mong sinabi, akala ko pa naman gusto mong buksan ko ang suppression at lumaban ng buong lakas. Laban sa ganitong klase, hindi naman kailangan pang gawin iyon. Bata, hahayaan kitang umatake muna.
Bibigyan kita ng 5 palitan. Hindi ako gagantay. Para hindi sabihin ng iba, na ako, isang marangal na Holison, ay nang-aapi ng isang hamak na batang walang pangalan tulad mo. Ha, 5 palitan. Ikaw, isang marangal na Holison, 5 palitan lang ang ibibigay mo sa akin. Paanong sapat iyon? Kung sasabihin ko, nakakahiya naman. Hindi bababasa, 10 palitan dapat ang ibigay mo sa akin. Ha ha ha, bata ka, mabilis ka rin palang umisip. Marunong kang makipagtawaran para sa paborableng kondisyon. Huwag nang sabihing 10 palitan, kahit 100 palitan pa ang ibigay ko sa iyo, ano naman ngayon? Matatalo ka pa rin. Sayang nga lang, hindi ko sasayangin ang oras ko para sa labang ito. Kaya, 5 palitan lang ang ibibigay ko sa iyo. Ganoon ba? Kung gayon, napakayabang mo pala talaga. 3 Realms Divine Gang. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang kamao ni Yeming sa tiyan niya. Ngunit si Zhai Xiaoyao ay hindi man lang natinag. Medyo nagulat si Yeming. Diyos ko, yung 3 Evils Gang Chi na mukhang napakalakas, nagawa niyang paalang bisa. Kaysa sabihing pinawalang bisa, mas mukhang, parang ikinalat at nilamon. Walang anumang epekto. Yung matabang iyon, talagang Holison nga. Ang lakas. Hinihigop ni Zhai Xiaoyao ang lahat ng lakas na pinakawalan ni Yeming, bata. Ito na ba ang buong lakas mo? Pampakamot lang ng Katie. Pahalagahan mo. 4 na palitan pa. Sinong nagsabing tapos na ang unang palitan ko? Suppression, change, lakas, pakawalan hanggang 6 na bahagi. 3 Realms Divine Gang. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Hindi na niya nakayanin. Napasok ka ng dugo. 4 na palitan pa. Kakayanin mo kaya? Nagulat siya. Ano? Agad niyang ginamit ang Heaven Devouring Vortex. Ang Yuan Chi sa paligid ni Yeming ay hinigop. Patay na. Nagawa niyang lunukin lahat pati Gang Chi ni boss. Ano ba talagang teknik iyon? Delikado na. Heaven Devouring Art. Saint Grade Technique. Kaya pala ganyan ang kanyang katawan. Lumalabas na dahil sa pag-eensayo ng Heaven Devouring Art kaya naging ganyan. Sa sandaling mahulog sa kanyang Heaven Devouring Vortex, ang magagawa lamang ni Yeming ay pilit na lumaban. Patuloy pa ring sinusubukang higupin ni Zhai Xiaoyao ang lahat ng Yuan Chi papasok sa kanyang bibig. TSK. TSK. Hindi ba't sinabing bibigyan mo ako ng 5 palitan? Bakit sa unang palitan pa lang, umatake ka na? May kahihiyan ka ba? Tama na ang Saturday. Ako. Ang banal na anak na ito, kung talagang pinapahalagahan ko ang mukha, magiging ganito ba ang itsura ko? Hintayin mong lumunin kita ng buo. Sabi ni Beiming, Master. Kung aalisin ng pressure at lalaban ng buong lakas, hindi mahirap talunin siya. Hindi na kailangan. 6 na bahagi ng lakas, sapat na para harapin siya. Kung gusto mong kumain ng ganyan, kung gayon, hahayaan kitang kumain hanggang mabusog. 3 Realms Divine Gang. Destructive Finger. Patuloy pa ring ginagamit ni Zhai Xiaoyao ang Heaven Devouring Vortex. Tigil. Hinihigop niya ang lahat ng atake ni Yeming. Patay na. Patay na. Ang atake ni boss, kinain na naman ng matabang ito. Anong gagawin? Kung magpapatuloy ng ganito, mauubusan ng lakas si boss. Hindi ko alam kung mali ba ako. Yung matabang iyon, parang mas lumakas pa ng ilang bahagi kumpara kanina. Habang nasa loob ng Sword Lake, patuloy pa ring sinusubukang higupin ni Zhai Xiaoyao ang kanyang damit ay napunit na. Sumisigaw siya. Pilit na tinitiis. Yung taong iyon, bakit palaki siya ng palaki habang lumalaban? Sa bawat laban, nadadagdagan ng ilang bilog. Ang ganitong nakakapagod na teknik, kaya pala naging ganyan kataba. Hindi kaya, habang tumataba siya. Lalo siyang lumalakas. Mas lumalakas. Lintek. Ako. Si Lolo, malinaw na busog na ako. Malapit nang hindi ko nakayanin. Lintik. Ang Gang Chi ng batang ito, gaano ba talaga karami? Bakit kain ng kain? Hindi maubos-ubos. Kanina, hindi ba't gusto mo akong higupin hanggang maubos? Bilisan mo. Lakasan mo pa. Tingnan ko kung hanggang kailan mo kakayanin. Lintik. Malapit na akong sumabog. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ay. Ano ito? Anong bagay ito? Malagkit. Hindi kaya. Mantika. Lintik. Mantika nga. Nakakadiri. Mamatay na ako. Diyos ko. Ako, may sakit akong pagiging malinis. Sa sandaling ito,
Nanginginig ang buong katawan ni Zhai Xiaoyao. Natalo ako. Si Zhai Xiaoyao, hindi na makalaban. Panalo si Yeming. Mabuti na lang. Ang aking gangchi ay ubos na rin. Siya, kung nakatagal pa siya ng ilang sandali, natatakot akong kailangan ko na ring gamitin ang buong lakas. Ikatlong laban. Pakiusap. Maghintay sandali ang lahat. Ang fighter na si Yeming ay kailangan ding magpahinga sandali. Lilinisin muna namin ang fighting ring. Bumaba si Yeming mula sa loiday. Kumusta? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Walang sugat. Pangunahin, medyo pagod lang. Maligayang pagbabalik, boss. Napakagaling. Ang kalaban sa susunod na laban, tiyak na mas mahirap harapin kaysa kay Zhai Xiaoyao. Gumamit ka ng isang Saint Aperture Feather Transformation Pill. Tama ka. At saka, nanalo na tayo ng 2 sunod-sunod na laban. Sa esensya, malaki na ang kinita natin. Ang huling laban, kahit matalo pa, matatanggap na rin. Kung hindi mo na kaya, sumuko ka na lang. Ayos lang. Ang mga martial artists na nakatayo ay nakatingin kay Yeming na nakikipag-usap sa 3 magagandang babae. Magagandang babae ang nakapaligid. Ang Daiyu, Traito, sa Yin Yang Gang, ay ganyan kaganda. Hindi ko alam kung kulang pa sila ng tao sa gang. Senior brother, gusto kong sumali sa Yin Yang Gang. Senior brother, gusto ko rin. Isang mag-aaral mula sa East Chi Academy ang nanunood. Hawak ni Yeming ang pill sa kanyang kamay. Nag-iisip, ito ay isang Saint Grade pill. May kabuo ang 2 piraso. Isang lunok ay 150.000 martial ancestor coins. Talagang, hindi ko kayang kainin. Ngunit yung matabang iyon, naubos niya ang aking gangchi. Kung hindi ako kakain, mahihirapang manalo sa susunod na laban. At ang ordinaryong Yuan recovery pill, masyadong mabagal ang pagpapanumbalik ng gangchi. Sige na. Basta't mananalo, ang kaunting perang ito, mababawi rin naman. Ngayon, hindi ito ang oras para magtipid. Mas mabuti pang kainin na. Pagkalunok pa lang, nagbago na ang mukha ni Yeming. Isang aura ang kumalat sa paligid. Hindi nga may kakaila na ito ay isang Saint Grade pill. Sa loob ng isang hingahan, nanambalik na sa pinakamalakas na kondisyon. Ang epekto ng gamot, wala pang 10% ang nagamit. 9 na bahagi na natira, nasayang lahat. Talagang, kasalanan ito. Hindi nga may kakaila na si boss. Ang lakas ng hininga, napakalakas. Pagkalipas ng kalahating oras, Yin Yang Gang. Sa panig na ito, ikatlong laban, si Yeming pa rin ang lalaban. Umaasa akong ang susunod na kalaban, ay karapat-dapat sa Saint Aperture Feather Transformation Pill na ito. Kung hindi, malaki ang lugi ko. At sa panig ng Black Dragon Gang, ang ipinadala ay, ang vice leader ng Black Dragon Gang. Si Yuan Jindan. Si Yuan Jindan. Hindi ba't siya ay isang peak Grand Martial Master? At malapit ng maging Martial Ancestor. Paanong makakasali siya sa kompetisyon ng Martial Master level? Vice leader ng Black Dragon Gang. Siya, mukhang 3rd level student siya ng East Chi Academy. Hindi ba? Ang ganitong klase ng tao, paanong magiging martial artist? Hindi tama. Sa likod nito, natatakot akong may maduming transaksyon na nangyari. Ano naman ang pakialam natin? Basta't mananalo. Ayos na. Ako, si Lolo, sa 2 naunang laban. Muntik na akong mamatay sa lugi. Aoleng, ikaw na walang hiyang bagay. Ang ipadala ang Grand Martial Master para lumaban, anong ibig sabihin niyan? Bilisan mo. Paalisin mo siya. Kung hindi, ako mismo ang kikilos. Para hindi na kayo makauwi pa. Merongzu, idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo. Si Yuan Jindan, ano ba talaga ang kanyang realm? HMPH. Hindi ako naniniwala. Talagang, martial artist lang siya. Anong nangyayari? Sa loob ng katawan ni Yuan Jindan. Yuan Chi lamang ang mayroon. Talagang, martial artist realm lang pala. Kahit gangchi, ay hindi kasing lakas ng isang 9th grade martial artist. At saka, ang kanyang hininga ay napakahina. Para bang malubhang nasugatan. Nasira ang pundasyon. Hindi kaya. Sabi ni Beiming, Master. Ang taong ito, ngayon. Totoong ang martial artist siya. At saka, ang kanyang realm ay mas mababa pa kay Master. 9th grade martial artist realm lamang. Ano? Ha. Yeming. Narinig mo na ba, ang tungkol sa Ice Tendon Bone Shattering Technique?
Ice Tendon Bone Shattering Technique. Ang ibig sabihin, ay tulad ng pangalan. Ito ay isang uri ng self-crippling technique. Ang technique na ito, ay walang anumang attack power. Wala ring anumang defensive properties. Ang kondisyon para ma-activate ito ay napakahirap din. Kailangan ng malaking halaga ng mga bihirang gamot. At maraming mga eksperto na mas mataas sa Martial Monarch level ang tutulong. Ang partikular na epekto, sa madaling salita, ang gumagamit ay isinusugal ang kanyang buhay. Para makuha ang isang treasure medicine na hindi kayang tanggapin ng katawan. Pilit na ginagamit ang sarili, para umangat ng isang malaking realm. Siyempre, magdudulot din ito ng backlash. Ang pagbaba ng realm ay hindi kakaunti. Kung malala, direktang magiging baldado. Kahit pamamatay, kaya kailangan ng maraming martial monarchs na tumulong. Para mapanatiling buhay ang gumagamit. Kahit ganoon pa man, ang mortality rate ay mas mataas pa rin sa 7 bahagi. Karaniwan, ang Ice Tendon Bone Shattering Technique ay ginagamit para sa mga taong kulang sa pangunawa. Na sa buhay na ito ay wala ng pag-asang mag-breakthrough. Ngunit hindi sang-ayon na maging ordinaryong tao. Sila, kahit maubos pa ang kanilang naipon sa buhay na ito. Kahit isugal pa ang panganib sa buhay. Ay kailangan ding maranasan sandali, ang pakiramdam pagkatapos mag-breakthrough. Para sa kanilang limitasyon sa breakthrough, magdagdag ng kaunting pag-asa. Ang layunin ni Yuan Jindan, malinaw na hindi iyon. Ikaw, kahit paano, isang paa mo ay nasa martial ancestor na. Naabot mo na ang martial ancestor realm. Tapos pinili mong sirain ang iyong sariling realm. Ano ang iyong layunin? Para lamang ba sa pagkapanalo sa isang maliit na fighting match na ito? Ha, isang maliit na laban. Masyado mo namang minamaliit ang fighting match na ito. Basta't mananalo ako, hahatian ako ng leader ng mahigit 1,000,000 martial ancestor coins. Iyon ay mahigit 1,000,000 martial ancestor coins. Ang pera ng buong buhay ng karamihan sa mga martial monarchs ay hindi ganoon karami. Sa perang iyon, mag-aalala pa ba ako kung tataas ang aking realm o hindi? Ano pa bang gagawin? At saka, bata pa ako. Ang mayroon ako ay, oras para mag-cultivate. Basta't matalo kita, ang aking hinaharap ay magiging maayos at madali. Hindi kaya, may problema ang utak mo. Pati Holy Son, natalo sa aking mga kamay. Ngayon, isa ka na lamang 9th grade martial artist. Sa anong dahilan ka mananalo sa akin? Gamit ito. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Mga hibla ng martial daw ang kumalat sa paligid. Martial daw will. Lahat ng tao ay nagulat at nanginginig sa harap ng kanyang martial daw. Paanong nangyari ito? Paanong magkakaroon siya ng martial daw will? Bagamat hindi ko alam kung gaano talaga kalakas ang isang martial monarch, kalahating hakbang lamang na antas ng martial monarch. Ngunit kahit ako, nararamdaman ko ang pagpipigil. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Yeming, patay na. Kahit ako na nag-breakthrough na sa martial master, ay nahihirapang gumalaw. Si boss, nasa sentro pa ng brazier. Natatakot akong, para lamang siyang isang tupa na papatayin. Ni hindi makagalaw. Hindi makagalaw. Kung gayon, masyado mo namang minamaliit si Yeming. Haha, tapos na. Nanatiling tahimik si Yeming. Walang sinasabi. Nakangiti siyang lumalakad papalapit. Haha, nang gamitin ko ang Ice Tendon Bone Shattering Technique, pilit akong umangat mula sa half-step martial ancestor hanggang half-step martial monarch. At saka, matagumpay kong naunawaan ang isang maliit na bahagi ng martial daw will. Bagamat, hiniram ko lamang ang puwersa. Hindi magagamit ng maraming beses. Ngunit para harapin ka, ay sapat na. Bata, hindi ba't minamaliit mo ang 9th grade martial artist? Bakit hindi ka na nagsasalita ngayon? Ah, oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Gamit ang iyong realm, sa ilalim ng martial daw will na ito, natatakot akong kahit bibig mo ay hindi mo mabuksan. Ano? Itinoon niya ang Yuan Chi sa kanyang kamao. Susunod, manood ka na lang ng maayos. Tingnan mo kung paano kita dudurugin. Sa sandaling ito, isang suntok ang ibinigay ni Yeming diretso sa kanyang mukha. 2 ngipin sa harap ang tumilapon. Dudurugin ang ano? Ituloy mo. Ano? Paanong nangyari ito? Ito ay martial daw will. Paanong, nakakagalaw ka ng malaya? Imposible. Hinding-hindi imposible. Martial daw will. Nangangahas ka pang, mabilis niyang pinag-cross ang kanyang mga braso para salagin ang susunod na suntok mula kay Yeming.
Ngunit, tinamaan pa rin siya ni Yeming at tumilapon. Buong araw kang nagpapakahirap, ito lang pala ang kaya mo. Para sa labang ito, kumain ako ng isang Saint grade pill. Isang malakas na pagsabog ang umalingawngaw nang bumagsak siya sa lupa. Paano nangyari ito? Teka, isang piraso. 150.000 Martial Ancestor coins iyon. Sumisigaw siya sa sakit. Dahil lang sa pagbugbog sa isang 9th grade martial artist na tulad mo, nasayang ang isang Saint grade pill ko. Bakit ka ganyan kaina? Pagkatapos ay sunod-sunod na mga sigaw ng paghihirap ang maririnig mula sa kanya. Ang mga tao sa itaas ay nagulat din. Walang masabi. Ito, marahil ay yung tinatawag na, habang mas mayaman. Mas kuripot. Sa huli, 150.000 martial ancestor coins iyon. Ganoon na lang nasayang. Kahit sino pa, magagalit din. Ang pastahan sa labang ito. Martial artist match. Tapos na. Ang huling resulta, si Yeming. Isang panalo sa 3. Binabati ang Yin Yang Gang sa pagkapanalo. Lahat, magpahinga ng isang gabi. Bukas, ipagpapatuloy natin ang Martial Master Match. Lintek, pati 3rd grade martial artist, ay ganyan kalakas. Ang Yin Yang Gang, saan sila nakahanap ng ganitong klaseng abnormal? Ang pera ko, ubos na lahat. 3 walang kwenta. Makalipas ang ilang sandali, sa pahingahan. Hihihi. Ngayong gabi, malaki ang kinita natin. Ibawas ang bayad sa pagrenta ng venue, bayad sa proteksyon ng Martial Saint, 2 Saint Aperture Feather Transformation Pills, ang perang inutang ko sa iyo dati, dagdagan pa ng interes, dagdagan pa ng iyong bayad ngayon, kapatid. Sa kabuuan, kumita ka ng 4.5 milyong Martial Ancestor coins. Ha ha ha, boss. Sa pagkakataong ito, lahat tayo ay kumita ng malaki. Ako rin, kumita ng hindi kakaunti. Pagbalik, pagkatapos kong kalkulahin, ibabalik ko lahat ng bahagi mo sa iyo. Yung Saint Aperture Feather Transformation Pill, ay pansamantalang hiniram lamang mula sa Martial Saint Senior. Kailangang pasalamatan si Senior. Yeming, sumama ka sa akin sandali. Yung Martial Saint Senior na iyon, nagutos siya. Gusto niyang sumama ka sa akin. Espesyal na gusto niyang ako ang pumunta. Hindi ko naman kilala yung Martial Saint na iyon. Makalipas ang ilang sandali, dinala niya si Yeming para makita ang Vice Academy Head ng East Chi. Ha ha ha. Nahulaan ko nang, ang batang ikaw ay tiyak na mananalo. Yung Saint Aperture Feather Transformation Pill, maganda ba gamitin? Kung hindi dahil sa iyo, paanong bibili ako ng ganoong klaseng pill? Kaya pala, ang proteksyon at ang paggawa ng pill, ay si Vice Academy Head pala. Maraming salamat po, Vice Academy Head, sa tulong. Hindi na kailangang maging formal. Ngayon, wala naman tayo sa loob ng akademya. Ituring mo na lang akong ordinaryong matanda. At saka, kumita rin ako ng hindi kakaunti. Ito, ang Void Heaven Token. Espesyal na hiniling ng Academy Head. Pinadala niya sa akin para ibigay sa iyo. Ipasok mo ang Yuan Chi sa loob, maaari kang pumasok sa Void Heaven Realm. Ang bagay na ito ay napakahalaga. Kailangan mo itong ingatan. Ang makakuha ng bagay na ito, makikita mong lubos kang pinahahalagahan ng akademya. Binabati kita. Nakakuha ka ng malaking pagpapala. Pati si Vice Academy Head, na isang Martial Saint, kailangan pang humiling para makuha ito. Ang Void Heaven Token na ito, gaano ba talaga katindi ang halaga nito? Bago pa lumitaw ang maraming sibilisasyon, ang mga tao ay may isang napakaluwalhating kasaysayan. Sa panahong iyon, mayroong isang walang kapantay na makapangyarihang nilalang. Nakatayo sa tuktok ng sangkatauhan. Sa panahong iyon, lahat ng martial gods ay sumusunod sa kanyang utos. Tinawag niya ang sarili niyang Heavenly Emperor. Itinayo niya ang Heavenly Court. Tinipon ng Heavenly Emperor ang lahat ng martial gods. Pinagdugtong-dugtong niya ang kanilang mga maliliit na mundo. Gamit ang maliit na mundo ng Heavenly Emperor bilang sentro, pinag-ugnay ito para mabuo ang Void Heaven Realm. Hanggang ngayon, bagamat ang mga martial gods ng panahong iyon ay pawang mga bumagsak na, ngunit ang Void Heaven Realm na ito, ay nananatili pa rin. At saka, mananatili ito magpakailanman. Maliban na lamang kung makakaharap ng napakalaking sakuna. Kung nais pumasok sa Void Heaven Realm, kailangang humiram ng Void Heaven Token. Kung hindi, hindi makakalampas sa pintuan. Ito, ang pinagmulan ng Void Heaven Realm. Sa loob ng Void Heaven Realm, ano ang mayroon?
Ako ba, ang kaluluwa ko ang papasok sa loob? Oh, pati ang aking katawan ay papasok din. Parehong hindi. Ang papasok sa Void Heaven Realm ay ang projection ni Master. Maaaring ituring ang projection bilang isang clone ni Master. Ito ay si Master, ngunit hindi rin naman ganap na si Master. Sa sandaling masugatan ng projection sa Void Heaven Realm, si Master ay masasaktan. Kung mamatay ang projection, si Master ay malulubhang mapipinsala ang Yuan Qi. Masisira ang pundasyon. Kaya, doon, kailangang mag-ingat ng husto. Sa loob ng Void Heaven Realm, hindi lamang nagtatago ng hindi mabilang na mga kayamanan na iniwan ng mga martial gods. Mayroon ding malaking bilang ng mga kuweba na nakatago sa ilalim ng lupa. Ang projection, kung may makuha siyang anumang bagay sa Void Heaven Realm, maaari niyang dalhin ito pabalik sa kasalukuyang mundo. Kaya, ang halaga ng Void Heaven token na ito ay napakataas. Mga kayamanan na iniwan ng mga martial gods. Tayo, pumasok tayo sa Void Heaven Realm para tingnan. Agad ginamit ni Yeming ang token. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa Void Heaven Realm. Sa isang damuhan, may 2 taong nag-uusap. Munting Kalisa, bihira mo akong tawagin dito. Bakit mo ako laging pinapage ang anyong bata? Noon, tayong dalawa, magkahawak kamay na pumasok sa martial artist mountain range na ito. Binugbog natin yung mga tinatawag na henyo hanggang umiyak sila at tumawag ng tatay at nanay. Ngayon, tinawag kita rito para sariwain ang nakaraan. Munting ibon, hindi ka pa ba masaya? Hindi kaya, 1,000 taon na tayong hindi nagkikita, nakalimutan mo na ang pagkakaibigan natin. Ha, paanong makakalimutan? Tingnan mo ako, hindi ba't dumating na ako? Noon, tayong dalawa, mga prinsipe lamang. May libreng oras. Ngayon, tayo, pareho ng mga dakilang emperador. Ang maglaan ng kaunting oras, ay talagang mahirap. Sa sandaling ito, isang haligi ng liwanag ang bumagsak sa harap nilang dalawa. Ito, ang Void Heaven Realm. Ang lugar na ito, marahil ay ang martial artist mountain range ng Void Heaven Realm. Sino mang martial artist na dumating dito, ang kanyang realm ay pipigilan pababa sa martial artist. Iniisip ko, marahil ay naramdaman ng token ng realm ni Master, espesyal na dinala si Master dito. Yumuko si Yeming at pumitas ng isang hibla ng damo. Ang lasa, ay hindi iba sa ordinaryong damo. Malinaw na, isa lamang itong projection, clone. Ngunit mayroon pa ring panlasa at pandama. Para bang, ako mismo. Tunay ngang kahanga-hanga. Tingnan mo, itong batang taga-probinsya. Hindi ko alam kung anong puwersa ng henyo ang nagpadala sa kanya. Tayo, sariwain natin sandali, tulad noon. Bugbugin natin siya ng 1 beses. Haha, matandang multo. Nabuhay ka na ng 1,000 taon. Tulad mo, may mukha ka pa bang mambugbog ng munting bata? Ngunit, hindi ko maitatangging, ang puntong ito, gusto ko ito. Sino ba ang dalawang ito? Anong gusto nilang gawin? Bata, saan ka galing? Tumatakbo ka papunta sa Void Heaven Realm. Anong ginagawa mo? Alam mo bang, teritoryo namin ito. Nagbayad ka na ba ng protection fee? Munting demonyo, saan ka galing? Hindi pa nga tumutubo ang iyong mga balahibo, nangangahas ka ng lumabas dito para magnakaw. Tumabi ka, kung hindi, bubugbugin ko ang puwit mo hanggang maging 8 piraso. Nagkatinginan silang dalawa. Haha, sinabi niyang, hindi pa tumutubo ang iyong mga balahibo. Haha, malinaw na, sinasabi niya ikaw. Tingnan mo, mas maputi ka pa kaysa sa akin. Para kang babae. Sinasabi ko, kayong dalawa. Hindi malaki ang edad, pero ang init ng ulo ay hindi maliit. Ako muna ang aakyat, bugbugin ko muna ang batang ito. Pagkatapos saka na natin pag-usapan. Dahan-dahan lang. Huwag mong hayaang hindi ako makasuntok. Batang mabaho, hayaan mong turuan ka ni Lolo kung ano ang tamang asal. TSK. Gamit ang batang ikaw. Kahit tumayo pa ako para suntukin mo, hindi mo ako masasaktan kahit kaunti. Sige, marahil ay, isang batang anak ng isang malaking pamilya na ipinasok dito. Basta turuan lang ng leksyon sandali. Ayos na. Ito, ikaw ang nagsabi niyan ha. Nagulat si Yeming. Mabilis na tumalon pa atros. Suppression, tanggalin. Lakas, buong puwersa, pakawalan. Ang suntok ng lalaking iyon ay nagpayanig sa langit at lupa. Isang malakas na boom, ang umalingaw-ngaw. Tumilapon si Yeming.
Sa lupa, huminto siya sa harap ng isang bangin. Isang suntok, napakatindi. Kung hindi ko naramdaman ang panganib kanina, pinakawalan ang buong lakas, at inilabas ang Dragon Scale Armor Sword, talagang hindi ko kakayanin. Sa Legendary Stonewall, nakaharap na ako ng abnormal na batang babae. Itong dalawang munting demonyo, mayroon ding ganitong lakas. Ang mga bata ngayon, lahat ba ay ganyan kalakas? Hindi tama. Hindi sila mga bata. Natatakot akong, sila ay isang dakilang nilalang, na nag-transform.